Umaasa ang Pilipinas sa importation ng langis, kapag may gulo sa ibang bansa, gaya ng nangyayari ngayon sa pagitan ng US, Israel kontra Iran, kaya tumaas ang demand sa mundo, direktang tinatamaan ang presyo sa mga gasolinahan. Ang pagtuklas ng sariling source ay paraan para mapababa ang presyo at matiyak ang supply. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Bicol Region ay isang mayaman na lugar sa mineral resources tulad ng ginto, tanso, at nickel, at may mataas na potensyal para sa oil at natural gas. Binubuksan na ng gobyerno ang Bicol Shelf Basin para sa eksplorasyon ng mga pribadong kumpanya, na itinuturing na frontier block na may malaking deposito ng petrolyo. Nagbukas ang pamahalaan ng Pilipinas, sa pamamagitan ng Department of Energy, DOE, ng pagkakataon para sa mga kumpanya na magbid para sa eksplorasyon ng langis at natural gas sa Bicol Shelf Basin. Ang nominated area ay may laki na 1.5 milyong hektarya. Matatagpuan ito sa hilaga ng Camarines Norte, sakop ang Polillo Island, at umaabot hanggang sa hilaga ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Philippine Petroleum Association, ang Bicol Shelf Basin ay itinuturing na gas-prone o may mataas na posibilidad na mayroong natural gas. Tinatayang mayroon itong 44 na milyong barrels of oil equivalent na hindi pa natutuklasan. Ang Pre-Submission Conference ay gaganapin sa April 7, 2026, maaaring magpasa ang mga interesadong kumpanya hanggang May 18, 2026, pagbubukas ng bids na katakda rin sa May 18, 2026, nagkakahalaga ng 1 milyon pesos, para sa mga nais sumali sa bidding. Isinusulong ang proyektong ito sa ilalim ng Philippine Conventional Energy Contracting Program, PCECP, upang mapalakas ang lokal na produksyon ng energy, mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis at gas, makahanap ng mga alternatibong pagkukunan ng enerhiya habang unti-unting nauubos ang supply mula sa Malampaya gas field. Ang Bicol Shelf ay itinuturing na isang frontier basin sa Pilipinas. Ito ay isang malawak na lugar sa karagatan na may potensyal na deposito ng langis at natural gas, ngunit hindi pa lubos na napa-explore o nade-develop. Ayon sa mga eksperto at sa Department of Energy, ang basin na ito ay pinaniniwalaang mas mayaman sa natural gas kaysa sa crude oil dahil malapit ito sa mga demand centers. Sa Luzon, napaka-estratehiko nito para sa supply ng kuryente sa bansa. Hindi tulad ng West Philippine Sea, ang Bicol Shelf ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas na walang ibang bansang umaangkin, kaya mas ligtas at madaling simulan ang operasyon dito. Malaking tulong ito bilang transition fuel, habang lumilipat ang bansa sa mas malinis na renewable energy sources. Noong nakaraang taon, iginawad ng gobyerno ang mga kontrata sa serbisyo ng petrolyo at hydrogen para sa eksplorasyon sa Dagat Sulu, Cagayan, Cebu, Northwestern Palawan, Eastern Palawan, at Central Luzon. Ang mga iginawad na kontrata ay kumakatawan sa isang potensyal na pamumuhunan na humigit kumulang $207 milyon loob ng 7 taon ng exploration. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at petrolyo, pinaiigting ng Pilipinas ang exploration sa mga potensyal na langis at gas sa bansa upang mabawasan ang importation. Kinukumpirma ng Department of Energy na naghahanap sila ng mga alternatibong mapagkukunan, habang sinusuri ang mga posibleng joint exploration sa West Philippine Sea. Patuloy ang usapin at pagsusuri sa posibleng joint exploration kasama ang ibang bansa, kabilang ang China, sa mga disputed areas para sa energy. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, maaaring abutin ng hanggang 15 taon bago maging ganap na operasyon at produksyon ang mga natuklasang exploration sites. Napakamahal ng exploration, umaabot ng bilyon-bilyong piso,
at kailangan ng high-end na teknolohiya mula sa mga dayuhang kumpanya. Habang naghahanap ng langis, isinusulong din ng renewable energy, RE, gaya ng solar, wind, at geothermal upang unti-unting mabawasan ang pagdepende sa fossil fuels na nagpapataas ng polusyon at presyo. Sa madaling salita, ang exploration ay long-term solution ng gobyerno para hindi tayo laging talo tuwing tumataas ang presyo ng gasolina sa labas ng bansa. Ang presyo ng diesel at gasolina ay apektado ng pandaigdigang tensyon at mataas na demand, na nagtulak sa Pilipinas na maghanap ng mas matatag na supply. Noong January 2026, formal nang naging epektibo ang Service Contract Number 88, SC88 para sa PXP Energy Corporation. Pinahihintulutan nito ang patuloy na produksyon ng langis sa Galloc Field, Hilagang Kanluran ng Palawan, upang masagad ang natitirang reserba nito. Isang mahalagang milestone ang pagkakadiskubre ng bagong indigenous gas reserves sa Malampaya East sa ilalim ng SC38. Itinuturing itong kauna-unahang 100% Filipino-led gas venture na naglalayong palakasin ang energy security ng bansa habang paubos na ang orihinal na reserba ng Malampaya. Noong huling bahagi ng March 2026, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs, DFA, na tinalakay ang initial exchanges tungkol sa kooperasyon sa langis at gas sa ginanap na Bilateral Consultative Mechanism, BCM, sa Fujian, China. Ayon sa Embassy of China sa Manila, nagkaroon na ng in-depth discussions at may positive progress, na ang pag-uusap tungkol sa joint development sa mga pinagtatalunang katubigan, siniguro ng Malacanang na maingat ang pamahalaan at hindi ikukompromiso ang soberanya o mga interes ng Pilipinas sa anumang kasunduan, na natiling batayan ang 2016 Arbitral Award na nagpapatibay sa karapatan ng bansa sa Exclusive Economic Zone, EEZ, nito.